Sama-sama tayong magiging Saksi! Igan, record-breaking na init na ayon sa Pag-asa ay posibleng lalo pang tumindi sa darating na Mayo. Ayon sa Pag-asa, maituturing na itong worst El Nino kung hindi nakapaghanda ang bansa sa epekto nito. Ang 38.8 o 38.8 degrees Celsius sa NAIA sa Pasay nitong Sabado. Pinakamataas na temperatura sa Metro Manila sa loob na mahigit isang siglo. 1915, panahon pa ng mga Amerikano, nagtala ng 38.6 degrees Celsius na temperatura sa port area sa Maynila. Sa Science Garden sa Quezon City, nahigitan din itong Sabado ang pinakamataas na temperatura roon para sa buwan ng Abril na naitala noong April 1998. Record-breaking din ang temperatura kamakailan sa Pag-asa weather stations sa Kasiguran Aurora, Sangli Point sa Cavite, San Jose sa Occidental Mindoro, Malay-Balay Bukidnon at Maasin Southern Leyte. Iba pa yan sa damang init o heat index kung saan kasama sa tinitignan ang humidity. At pumalo po yan sa 51 degrees Celsius kanina sa Dagupan City sa Pangasinan. Saksi, si Maki Pulido. Kung kailan matindi ang init ng panahon, saka naman pumalya ang ilang cooling tower ng NAIA. Kaya sa Terminal 3, kanya-kanyang diskarte para mapreskuhan, mapapasahero, flight attendant o iba pang tauhan ng paliparan. Iniisip ko po, malamig, naka-jacket po kami, pati yung baby ko. Tapos pag dating dito, sobrang init po. Nabad ko na po yung damit niya. Because nga matindi yung heat index over the weekend, no? Parang nag-overwork yung ating cooling tower kung kaya ganito yung nangyari. Ayon sa Pag-asa, 41 degrees Celsius ang heat index o damang init sa NAIA sa Pasay kanina. 42 naman sa Science Garden sa Quezon City. Danger level na yan, gaya ng heat index sa 32 pang lugar sa bansa. Pinakamataas ang heat index na 52 degrees Celsius sa Dagupan City sa Pangasinan. Hanggang dyan po yung tinatawag natin na easterly wind flow. Ganyan na pa yung mamalinsangan na hangin. Saan pa rin yun nga, yung asahan natin na tataas pa. Danger level din ang 44 degrees Celsius na heat index sa Muñoz, Nueva Ecija. Kasabay nito ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam gaya sa Pantabangan. Dinarayo na nga ng mga turista ang bahagi ng bayan na dapat sana'y nakalubog sa tubig pero ngayon nakalitaw dahil sa pagbaba ng tubig sa dam. Kung noong Marso napakikinabangan pa ang San Cristobal Dam sa Sarat, Ilocos Norte, ngayon natutuyo na ito. Ang Archdiocese ng Cebu maglalabas ng Oratio Imperata para ipagdasal na matapos na ang epekto ng El Nino. Nagplaplano naman ang cloud seeding sa Zamboanga City. Sabi ng Pag-asa, kung hindi tayo nakapaghanda, may tuturing na worst El Nino ang nararamdaman ngayon. Inaasahang iinit pa sa susunod na buwan. Kasi kung historically nakikita natin yung mga maiinit na temperatura na iitala during strong El Nino episode and then na-breach pa or nasusurpass pa yung mga temperatura during that strong El Nino episode. So meaning, medyo pataas ng pataas talaga yung ating temperatura. So ito na rin yung contribution dun sa global warming. Hindi na nga lang global warming, kundi global boiling na ang tawag ng United Nations sa nararanasan sa mundo. Kami nananawagan na magdeklara ng National Climate Emergency. Importante din doon na may corresponding na pondo at allocation. Kasi hindi uubra dito yung ayuda lang. Sabi ng DENR, para maiwasan ang water service interruption, pagbabawalan na nila ang maaksayang paggamit ng tubig tulad ng pagdilig at paglinis ng kotse gamit ang hose. Practice ito dahil base sa projections ng Pag-asa, at least 2 months of drought conditions pa yung ating kailangan malagpasan, no? Itong May at June. Kaya kahit sapat pa yung ating tubig, magpa-practice na tayo ng conservation. Hindi rin inirekomenda ng DOH ang madalas na pagligo sa isang araw. Sa halip, maglagay ng basang bimpo sa ulo o kilikili. Ang mga extra na spray bottle, lagyan ng tubig at ispray sa mukha at batok para makapagpalamig. Kasi pag nirecommend ko mag-shower ka 3 times a day during the heat, maubos naman yung tubig para sa tubigan. Drought na nga. Pagkatapos, mawala tayong pagkain. So ang payo ko talaga is also conserve water. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, ang inyong saksi. Sumikap ang sunog sa Batangas City Catholic Cemetery. Isang musileo po ang natupok. Samantala, isang abandonadong bahay naman ang nilamon ng apoy sa bahagi ng EDSA, Quezon City. Saksi, si EJ Gomez.
Isang sunog ang sumiklab sa isang abandonadong bahay sa 897 EDSA, Barangay Phil-Am, Quezon City kaninang hapon. Dahil katabi ng highway at papunta rin ng highway ang direksyon ng hangin, nabalot ng itim na usok ang ilang bahagi ng EDSA sa kasagsagan ng traffic. Pasado alas 3:30 ng hapon, idineklara ang first alarm ng sunog. Tumagal ng hindi hihigit sa isang oras, dineklarang fire out ganap na 4:07 ng hapon. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog na nagmula raw sa likurang bahagi ng bahay. Ang involved po natin dito ay isang one-story old house na light material po ang pagkakagawa. At mabilis po itong kumalat at sa init din po at lakas ng hangin. Halos madamay ang katabing bahay ng pamilya Galang na mabuti at nakalabas bitbit ang 8 alagang aso. Kaya na po, nag-online class po ako. Tapos, nung sumigaw po yung yaya ko. Tapos, chinek ko po yung bintana ko. Sa kabilang bahay po, may apoy po talaga. Ano naramdaman mo kanina? Takot po ako. Kala ko nga po bahay namin yun na sobrang na-nervous ako kanina. Kasi may tuta rin po kasi kami. So naalala po ako. Ayon sa BFP, patuloy ang koordinasyon nila sa caretaker at may-ari ng abandonadong bahay. Kwento ng caretaker na isang senior citizen na tumangging humarap sa kamera, natutulog daw siya nang sumiklab ang apoy at ginising na lang ng kapitbahay. Dati raw pagawaan ng damit at printing shop ang ilang parte ng nasunog na istruktura na nakaplano pa raw sanang i-renovate bilang office. Nitong Pebrero lang daw umuwi ang may-ari ng bahay sa probinsya. 10 fire trucks ng BFP at 6 na volunteer fire trucks mula sa iba't ibang istasyon sa Quezon City ang rumisponde hanggang sa tuluyang maapula ang apoy. Nagkasunog din sa Barangay Sirang Lupa sa Batangas City. Walang patid ang pagbomba ng tubig sa umuusok pang mga gamit. Tumangging magpa-interview ang may-ari ng bahay kung saan sinasabing nagmula ang apoy. Kabilang naman si Tatay Emeterio sa mga nasunugan. Wala akong kahit masakit, masama ang sa loob ko walang magagawa at sunog yan. Kaya mahalaga ako'y ligtas. 2 bahay ang partially damaged at 2 naman ang totally damaged. Iniimbestigahan pa ang pinagmulan ng sunog. Walang nasaktan sa insidente. Bumagsak naman ang bubong ng isang musoleo sa Batangas City Catholic Cemetery dahil sa sunog. 2 katabi pa nitong musoleo ang nadamay. 7 nicho ang apektado sa sunog. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez ang inyong saksi. Bago sa saksi, sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Parañaque City bago mag-alas 8 ngayong gabi. Kanya-kanyang bitbit ng gamit ang mga residenteng nasunugan. Dadamay rin sa sunog ang senior high school building ng isang paaralan. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog. Sa bisperas ng deadline ng consolidation, inihain sa Korte Suprema ang amended petition na layong ipatigil ang PUB Modernization Program. Marangkada rin kanina ang day 1 ng 3 araw na tigil pasada. Saksi si Oscar Oida. Maagang ikinasa ng pisto ng kanilang mobilisasyon sa iba't ibang parte ng Metro Manila kaninang umaga. Kabilang dyan ang pagtitipon dito sa may Caruncho Avenue sa Pasig. Bilang panimula ng 3 araw na tigil pasada kontra sa jeepney modernization. Bukas na ang itinakdang palugit para sa konsolidasyon. Sinasabi nila na marami nang nagkonsolida. Pero kahit yung mga nagkonsolida, napakarami po niyang angal. Kung papakinggan ninyo ng mga nakaraan, hindi po epektibo yung ginawa ng gobyerno na sa pilitang konsolidasyon. Pero hanggang ngayon, ayaw aminin ito ng gobyerno. Sige sa panghihikayat ang grupo sa mga kapwa nila jeepney drivers na sumama. Pero merong tuloy lang sa biyahe. Papasado lang kami ng ng 3 ikot. Pag 3 ikot, aalis na po kami. Pwede sana kaso wala nga sa bahay. Basta kami po, sabi ng operator, bibiyahe lang kami. Kasi nakakonsolidate po aming sakyan. Nagsagawa rin ng kilos protesta sa ibang lugar, gaya sa Laguna. Ayon sa LTFRB, di raw naparalisa ang pasada ng jeep ngayong araw. Tila wala pong epekto ang strike. In terms of paralyzation of the public transportation system, with special emphasis po on areas na very strong ang presence ng piston like Divisoria, Sukat, and here in Quezon Avenue and Commonwealth. Kung napansin po ninyo,
parang wala naman pong kayo makakita na kakapusan po ng sasakyan. Ganun pa man, inihanda raw nila ang kanilang mga rescue bus sakaling kailanganin. Maghapon din daw nakakalat ang puwersa ng pulisya sakaling may magtangka umanong manggulo. Nanindigan ng LTFRB na hindi na i-extend ang palugit na binigay sa mga hindi pa nagpapakonsolidate. Ngayong hapon, nagsampa sa Korte Suprema ng amended petition ang piston para mapatigil ang PUV modernization program. Pwede bang i-TRO muna habang hindi pa nagdesisyon ng Korte Suprema? Kasi pag ma-cancel na ang prangkisa simula bukas, kahit manalo pa kami sa petisyon, may balik mo pa ba yan? Bilang konsiderasyon, sinabi ng LTFRB na tatanggipin nila hanggang bukas kahit yung pinaka-minimum requirements lang. We will give them 6 to 9 months to at least comply with all the documentary requirements. But in the meantime just to show proof na talagang sila po ay sincero po sa kanilang adhikay na sumama sa gobyerno, we will just allow them to have at least the minimal requirements. Petition, yung cooperative po nila, proof na kooperatiba na sila, at saka yung ORCR nila. In the meantime, yan lang muna, pwede na po. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi! 3 warship ng China namataan kasabay ng balikatan exercises na nagpapatuloy sa West Philippine Sea. Sa silangan naman ng Pilipinas, isang barko ng China ang namataang palipat-lipat ng pwesto at hindi sumasagot sa radio challenge. Saksi sina June Veneracion at Ian Cruz. Sa gunnery exercise na ito sa BRP Davao del Sur, isang lobo na tinatawag na killer tomato ang puntirya ng mga heavy machine gun ng magkakaalyado. Sa laying 1,000 yards, umalingaw-ngaw rin sa malawak ng West Philippine Sea ang sunod-sunod na putok ng heavy machine guns ng dambuhalang USS Somerset. Sa ikatlong araw na ito ng paglalayag sa West Philippine Sea ay sumama na sa pagsasanay ang landing platform Dock 25 ng Amerika. Nakapagpaputok din ng machine gun ang sumusunod sa amin na BRP Ramon Alcaraz. It is an opportunity for us to test yung ating mga skills ng ating mga personnel at the same time yung ating mga kagamitan and weapons dito sa ating barko. Talagang nakuha natin na matarget yung ating killer tomato kanina. Habang nagaganap itong gunnery exercise sa pagitan ng mga magkakaalyadong Navy, tila nakamasid naman ang ilang warship ng China malapit sa operational box. Dumaan lang sa likod ng BRP Ramon Alcaraz at USS Harper's Ferry ang isang Chinese warship na nasa Dicalio noon sa magkaalyadong Navy. 3 warship ng China ang namataan malapit sa pagsasanay kanina na 30 to 35 nautical miles mula sa pampang ng Quezon, Palawan. Unang nakita kanina ang People's Liberation Army Navy destroyer na Shenzhen na may bow number 167. Bumalik rin ang surveillance ship na may bow number 793 pati na ang isang frigate nila. Nasa 5.8 nautical miles ang distansya ng pinakamalapit na Chinese warship sa aming sinasakyang BRP Davao del Sur. Nagsimulang sumunod ang mga Chinese vessel nang tumawid dito sa West Philippine Sea ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at France itong Sabado mula sa Sulu Sea. Never naman tayo na-intimidate as long as we have conducted yung ating exercise na safe. Yun nga, katulad ng sasabi ko, as long as we are safe. Kanina, kumpleto ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at Pransya sa kanilang formation habang nagpalipad ng chopper ang USS Somerset para idokumento ang makasaysayang paglalayag. Sa mapa, makikitang katapat halos ng group sail ang Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Kalapit naman ang Ayungin Shoal ang panganiban o Mischief Reef na kontrolado ng China kahit pasok sa ating 200 nautical miles na exclusive economic zone. Kasabay naman ng balikatan exercises itong Huwebes. Namataan 60.9 nautical miles silangan ng Rapu-Rapu Albay, ang Chinese flag na research vessel na Shenkuo. Ayon sa PCG, naglayag ito mula sa Shenzhen Port sa China noong April 13. Dumaan daw itong Itbayat at Basco sa Batanes noong April 22.
Saka naglayag patimog hanggang 11 nautical miles mula sa Mapanas, Northern Samar noong April 25. Naglayag ito pa norte hanggang sa marating ang dagat na malapit sa Catanduanes. Alas 6 kagabi, na-monitor ito 78 nautical miles northeast ng Mapanas. Nasa northeast na ito ng gamay Northern Samar kaninang umaga. Bukod sa palipat-lipat ng pwesto sa silangan ng Pilipinas na malayo na sa China, hindi rin ito sumasagot sa radio challenge ng AFP. Ang susunod po nating hakbang ay magpadala ng barko para i-intercept at alamin kung anong ginagawa ng barkong yan within our exclusive economic zone. Sa gitna ng ganyang pagpasok ng foreign vessels, napapanahon ang turnover ng mga makabagong kagamitan tulad ng unang Mobile Surveillance Radar System ng Philippine Air Force. Ang TPS P-14ME ay bahagi ng 5.5 billion pesos na defense contract ng Pilipinas sa Japan. It adds our scope of domain awareness, particularly in the aerial domain. It adds eyes. Kumbaga nadadagdagan tayo ng mata. Sa oras na pangangailangan, pwedeng ipadala sa iba't ibang panig ng bansa ang radar system. Sa harap ng umiinit na tensyon sa West Philippine Sea, posibleng doon i-deploy itong Mobile Surveillance Radar System ng Philippine Air Force. May kakayahan itong makadetect ng mga eroplano at barko na papasok sa teritoryo ng bansa. It will play a significant role in bolstering the Philippine Air Force's capabilities in maintaining situational awareness in our airspace, ensuring that we maintain a watchful eye on the horizon for potential threats. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion. Ian Cruz ang inyong saksi. Ngayong tag-init, water is life. Lalo kung malamig at malinis, gaya na matatagpuan sa isang bukal sa Dipakulaw, Aurora. Perfect din for nature lovers ang tatlong waterfalls sa Vera Catanduanes at White Sand Beach sa Santiago, Ilocos Sur. Narito ang biyaheng saksi ni Jessica Calinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Unang sulyap pa lang, busog na ang mata sa tanawin sa Barangay Dugi-Tuo sa Vera Catanduanes. Berde ang bundok at kakahuyan, sariwa ang hangin, at ubod ng linaw ang tubig sa ilog. Swak para sa mga mahilig sa trekking at pwedeng mag-swimming di lang sa isa o dalawa, kundi tatlong magkakalapit na waterfalls. Sulit ang pagdayo ng mga nature lover kahit medyo pahirapan pa ang pagpunta sa ngayon. Pero plano na ang pagpapaunlad ng turismo doon. Unang-una siyempre yung accessibility. Yun ang pinaka-importante. Makuha natin to para at least yung mga tao, malalagyan natin ng mga daanan. Ang Santiago Cove naman sa Ilocos Sur. Perfect getaway para sa mga hanap ang beach vibe. Saktong thrill ang alok para sa mga gustong mag-jet ski. Pero pwede ring i-relax ang paa sa white sand o magtampisaw sa tubig gamit ang salbabida. Pati fur babies malulugod sa pamamasyal sa tabing dagat. At sa paglubog ng araw, mamangha sa ginintuang tanawin. Kabig naman tayo pa Dipakulaw, Aurora. Tilamsik pa lang ng tubig sa bukal, nakaka-refresh na. Dagsa nga pati mga bata na panatag magtampisaw at kanya-kanyang dive. Malinis at malamig ang tubig na galing umano sa ilalim ng lupa na siya ring pinagmumulan ng water source sa buong bayan ng Dipakulaw. Para sa GMA Integrated News, Jessica Calinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia, ang inyong saksi. Dinagdagan ng PhilHealth ang listahan ng mga sakit at kondisyon na may taas benepisyo. Kabilang na rito ang heat stroke at heat exhaustion. Magiging 8,450 pesos na ang benepisyo mula sa dating 6,500 pesos. Tumaas din ang case rate ng iba pang sakit tulad ng breast cancer at high-risk pneumonia.
Epektibong 30% case rate increase simula noong Pebrero. Magpapatuloy ang matinding init sa ilang bahagi po ng bansa. Sa forecast ng Pag-asa, maaaring sa Dagupan ulit pinakamainit bukas dahil sa heat index na 49 degrees Celsius. 47 degrees Celsius naman sa Apari, Cagayan at 46 degrees Celsius sa Tugigaraw City. May ilang lugar ding makakaranas ng 44 at 45 degrees Celsius. May 20 lugar pa ang posibleng nasa 42 hanggang 43 degrees Celsius. Kahit maalinsangan, may tsansa pa rin ng ulan base sa datos ng Metro Weather. Posible po yan sa ilang bahagi ng Ilocos Provinces, Palawan, Western Visayas, Leyte at halos buong Mindanao, lalo na ang Zamboanga Peninsula, Soc-Sargent, Caraga at Davao Region. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan sa ngayon pero magdala pa rin ng payong at mag-monitor ng mga advisory. Record-breaking ang finale episode ng hit K-drama series na Queen of Tears. David Licauco, all set na para sa kanyang sleep apnea procedure. Saksi, si Nelson Canlas. Bukas na nakaset ang sleep apnea procedure ni pambansang Ginoo David Licauco. Sasailalim si David sa tinatawag na radio frequency procedure. 16 years old pa lang nang madiagnose si David ng sleep apnea, kung saan tumitigil ang kanyang paghinga habang tulog. Paano nga ba naghahanda si David para sa kanyang long-awaited procedure? Wala lang, prayers. Prayers lang, prayers. Swifties are down bad sa bagong album ni Taylor Swift na The Tortured Poets Department. Ayon kay Taylor, overwhelmed siya dahil umabot na sa 2.6 million album units ang nasold for this comeback. Grateful naman siya sa Swifties dahil sa bagong milestone. Number 1 rin si Taylor sa Billboard 200 chart for the 14th time. Queen of Tears to Queen of Ratings real quick dahil yan ang kanilang record-breaking finale episode kagabi. Highest rated ang kanilang last episode sa lahat ng dramas ng isang Korean channel. Patuloy naman ang Queen of Tears fever sa ilang behind the scenes na ibinahagi ng cast, kagaya ni Kwak Dong-yeon. Kailig din ang hatid ng IG pics ng Baek-hong couple na sina Kim Ji-won at Kim Soo-hyun. Kinainisan man ang lahat, syempre may pick pa rin si Park Sung-hoon with Ji-won. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Isang nakakaantig na eksena ang naganap sa pagitan ng mag-ama sa Paway, Ilocos Norte. Hindi po napigilan ng ama na buhati ng anak nang malamang nakapasa siya sa Civil Engineers Licensure Exam. Ang kay Joel Robin Cachero na pagdesisyon niyang surpresahin ng ama na 28 taon ng bus driver. Hindi raw naging madali para kay Joel ang pagre-review dahil sa mga pagsubok na dinaanan niya, kagaya ng magkasunod na pagkamatay ng kanyang lolo at lola. Super proud naman ang ama ni Joel. Mga anak daw ang naging inspirasyon niya sa pagtatrabaho. Maraming netizen ang humanga rin sa sipag at hindi pagsuko ni Joel sa pagkamit ng kanyang pangarap. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.